Hello, magandang gabi. Disclaimer lang po tayo, disclaimer, no? Madali naman pong basahin yung disclaimer. 'Di ba? Para maliwanag tayo, walang awayan. Paki-post na lang kung hindi pa kayo tapos ha. So, proceed tayo do sa main topic. So, ang pag-uusapan natin, magandang gabi sa inyo mga kababayan ko. Itong sa Rated Corina. So, ito yung pinasa sa atin na isasalang natin ngayon. Yung hiwaga daw sa mga manika. So, panoorin na natin to. Hiwaga sa mga manika. Akala ko na content ko na ito. Iba pa pala yung manika na may ang sinasabing yung gumagalaw. So, tingnan natin to. Ano bang issue? Rewind ko lang. Isang aminadong mangkukulam ang sinasabing nagbagong buhay. Pero totoo nga bang may kinalaman dito ang kanyang kakaibang koleksyon ng mga manika? May misteryo ba na bumabalot? Takot, no? Yung kalbo na gold na may mata sa noo. Laruan. Kaya ba mas pinili niyang tumulong sa mga kaluluwang ligaw? Totoo o katang-isip itong hiwaga sa manika? Pero kung pag-uusapan natin ay paranormal, sabi ni Jaime Licauco, kilala niyo yun, di ba? Si Professor Jaime Licauco. Parapsychologist yata yun eh. Or ano yun, talagang paranormal researcher. Kahit si Sir Ed din, no? Ang mga manika daw, or basta image ng, let's say ganito, no? Image ng human. Ito daw ay pwede talaga maging vessel ng spirits daw. Diba? Well, hindi pa rin naman mapoprove yung mga sinabi na ganun kasi wala naman nagko-confirm. Pero kalimitan kahit mag-research kayo, basta image daw ng tao ay pwede maging vessel daw talaga ng spirit. Yan ang sabi, di ba? Kung ako tatanungin, totoo ba yun? Hindi ko alam. Pero yun lang sabi nila. Ang mga manikang ito, koleksyon ni Nikki. Hindi para laruin o gawing pang-display, ang mga ito pwede daw magpabago ng buhay ng isang tao. Hindi na bago kay Nikki ang paggamit ng mga manika para makipag-usap daw sa mga espiritu dahil siya ay isang aminadong mangkukulam. Sa Siquijor po, meron din kaming tradisyon. May mga paper dolls, pinapasayaw nila. Kung gagawin mong ito hindi, ito opinion ko lang naman. Actually, hindi na opinion eh. Na-debunk na kasi ito eh. Itong paper dolls na to. Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin totoo, di bahala kayo, no? Na-debunk na ito eh. Itong dancing paper dolls na to. Di ba? Kung, di ba na-topic na ito natin last time, may nagsasabi, totoo daw talaga. Yung namatay na pala yon, yung napag-usapan natin yung nakaraan na nagpapasayaw ng paper doll na naging manggagamot. May nag-comment sa akin na matay na daw pala yun eh. Ang sabi dun sa comment ay totoo daw yon, binanggit yung name eh. Kaya lang, kung totoo yon, ay nahuli natin gumagamit siya ng magic trick eh. Yung lubid na pinuputol. Minsan kasi no, ano magiging palusot natin na balikan nga natin 'yon. Para klaro lang muna ha. Kasi dun sa dun sa video ko, dun sa dancing paper doll. Wait lang ha. Kailan ko ba na i-topic 'yun? Dali lang ha. Bagal kasi nitong dancing paper doll. Papabasa ko sa inyo yung comment sa akin. Kasi itong si tatay kasi na nun ay nahuli na party trick lang yung ginagawa niyang pagputol ng lubid.
May reveal nun sa YouTube. Ito, dancing paper doll. Basahin natin yung comments ha. Kasi ginawang reference ito ni ni Ma'am na Ayan sabing gano'n ni Bingo Rodrigo. Totoo yung dancing paper doll ni Mang Vicente. Tinigil niya kasi may negative energy kaya nanggagamot na lang siya. Kaso patay na si Mang Vicente. Kasi minsan ayan si Mr. Katuklas din nag-comment din sa akin. Pa-comment lang po, lalo na sa mga taga-Sikihor na nagpapasayo ng manikang papel. Ang ginawa ko po ay hindi para pahiya ang inyong angking mahika kung mayroon man. Pero dahil ginagawa ko ang pagpapasayaw gamit ang magic thread, ay maninindigan pa rin po ako sa katotohanan ito ay mayroong daya. Nirespeto ko ang inyong pananaw, subalit kailangan po nating maging patas sa mga nakakapanood. One love. Siya kasi yung nag-debunk noon, si Mr. Katukla. Oy, nyo to ha, i-subscribe nyo to. Nasa ibang bansa ito si Mr. Katuklas Magaganda yung videos niya. Exploration niya, hindi Pilipinas, kundi sa ibang bansa. I-subscribe nyo to. Ito yung Ayan ang gaganda ng mga niya, sa Europe yata to nag-bablog. Diba? I-subscribe nyo, i-subscribe ko nga. Yung unang channel niya kasi na na nawala daw. Anyway, balik tayo dito. Yun kasi, di ba, na-confirm na ito ay peke. No? Ngayon, kung paninindigan nyo na totoo pa rin yung dancing paper doll na yan, bahala kayo. Di ba? May nagbunyag na kasi ng secret niyan. Now, yung sinasabi ni Kuya dito, ni Sir Bing Rodrigo, na totoo daw yung dancing paper doll na yan, ni Mang Vicente. Kasi yung Mang Vicente na tinutukoy mo, nag-perform siya ng ng parlor trick 'Di ba? KMJS dancing paper doll. Tingnan mo ha. Ito si Mang Vicente na tinatawag mo. Naggumawa siya ng trick na luma na. Na hindi talaga totoo. Asan na ba yun yung lubid? Ito medyo mabagal Nagsasagawa rin siya ng special tricks. Ang diba? Makapal na lubid, pinutol gamit ang itak. Puputulin daw na ganyan. Sumpayon ko na Tapos idudugsong niya daw. Sa tulong daw ng black magic, kaya niya itong muling pagdugtong-dugtungin. Ila. Tapos nadugtong niya, no? Ano na yan lumang trick na yan na-booking na yan Kung isi-search nyo sa YouTube, may reveal niyan Cut the rope trick. Ito yung ginawa ni Ito yan Ganyan na ganyan din yung ginawa niya. Diba ganyan yun? Puputulin din na putol, diba? Buo uli. Ang technique niya, yung ganyan ibang gagawa niya ng loop. Yung puputulin niya kunyari. Pero sa loob ng kamay niya, hindi naman siya talaga putol. Ibang-iba yung pinutol niya. Now, anong ibig ko sabihin? Yung rope trick na ginawa ni Mang Vicente kasi dito, ito gagawa tayo ng analysis. Peke yun. Yung sinasabi niyang black magic na pinutol niya yung yung lubid na nabuo, peke yun. So iisipin mo, dahil gumawa siya ng peke na ganon, yung pagpapasayaw niya ng manika, totoo na.
kiniklaim niya rin na totoong power din yun. Hindi, common sense na lang ang gagamitin natin eh. Kahit hindi naman na-debunk yung pagpapasayaw niya ng manika, na hindi na-debunk na ginagawa niya talaga yung pagpapasayaw. The fact na gumawa siya ng isang trick na peke, na pinalabas niyan totoo, iisipin pa ba natin? Abay, magdududa na ako doon. Na nahuli na kitang isang gumawa ng kapekean, tapos expect mo, papaniwalain mo ko dyan sa sumasayaw na manika mo. 'Di ba? Tapos nang gagamot ka pa. Kung effective namang gagamot yan, ilan ang ginamot niya na gumaling na? May data ba kayo? Or naniwala lang kayo doon sa sinabi? Hindi ko sinasabi na na hindi totoo yung konsepto ng pagiging mangkukulam or pagiging albularyo. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun. Pero tanggapin nyo ang katotohanan na may peke talagang ganun. At kailangan maging mapanuri tayo sa mga ganung bagay. Wag tayong makitid ang utak. 'Di ba? Kasi dito si ate yung sa Sikihor kasi na-debunk eh. Ang sabi kasi ni ate, ginawa niyang reference 'yon. Meron din kaming tradition, may mga paper dolls, pinapasayaw nila. Yun po yun, nag-i-invite sila ng spirit doon. 'Di ba? Parang pinapalitaw niya na totoo ito. Na-debunk na nga ito eh. 'Di ba? Doon pa lang parang medyo sana tayo patutungo dito sa ni ate. Pero bigyan natin ng chance, no. Mga good spirits to play. Yung first doll po kasi bigay ng pinsan ko. Yung second ko, ako na yung gumawa. Tapos yung the rest, sa iba't ibang mga masters at iba't ibang mga mangkukulam. Namana daw ni Nikki ang kanyang kapangyarihan sa mga ninuno. Nanggaling ako sa pamilya ng mga taong nag-practice ng salamangka, ng mahika, ng kulam, sorcery, witchcraft, panggagamot. Ako lang po nagkataon na merong kakayahan para makipag-usap, makakita ng mga ibang nilalang na hindi po nakikita ng normal na mata at tao. Buong tapang pang inamin ni Nikki sa Rated Corina na ginamit niya noon ang kanyang pambihirang kakayahan para sa masama. Ito lang kasing alam ko na pwede kong pagkakitaan. Ginawa kong negosyo to. Hindi daw niya naisip na pwedeng ikapapahamak ng kapwa niya ang kanyang ginagawang pangkukulam at Kaya ka nga mangkukulam dahil ipapahamak mo nga yung kapwa mo eh. Tapos hindi mo iisipin na gano'n. pangbabarang. Ang mahalaga sa kanya noon, kumita na lang siya ng malaking pera. Siguro hindi niya na iniisip, no? Hindi naman sinasabing hindi niya alam, pero hindi niya na iniisip yung consequence nun. Basta ang importante sa kanya ay kumita. Diba? Pero kung sasabihin mo hindi niya alam na ikakapahamak, parang kabulshitan yun. Kaya ka nga nang kukulam dahil ipapahamak mo nga yung tao, diba? Everything worse you can think of. Kung merong ipapagawa na tao na bigyan ng sakit, patayin mo tong tao na to, bayaran mo ako ng ganito, 3 araw lang yan. Masyadong madilim at masyadong itim ang kapangyarihan ko. Pero isang araw, isang trahedya sa kanyang sariling pamilya ang nagpabago ng lahat para kay Nikki. Redemption story, no? Nasunog yung bahay namin. Lahat na napundar ko, walang natira. Parang kumatok yung langit baga na, oy, hindi ikaw yung pinakamakapangyarihan nilang sa mundo. Nandito pa rin ako. Sa tindi ng sama ng loob, nagpakalayo-layo si Nikki at nagpasyang makipagsapalaran dito sa Maynila. Pero kahit anong pilit ni Nikki, hindi niya matalikuran ang kanyang kinagisnan at ang kapangyarihan umano na ipinamana sa kanya. Ang kaibahan lang ngayon, sa kabutihan na daw ginagamit ni Nikki ang kanyang kapangyarihan dahil sa mga bagong kaibigan na kanyang nakilala. Manika. Hanggang ko yung master ko ngayon at mga guru, mga divine guru ko. Divine guru? When you say divine, ano yun eh? From God eh.
Di ba? Divine, tapos divine guru. What do you mean divine guru? Mataas na antas ng mahika. Ang tawag dito is mahika divino or divine magic. Meron pang mas makabuluhan, mas makakabuti sa kaluluwa mo na mga pamamaraan na pwede mong gawin sa paggamit ng kapangyarihan mo. Sa kanyang tinatawag na mga master at guru, natutunan niya ang paggamit ng Sino yun si Maestro Ozzy? kakaibang Joke lang, manika na kung tawagin ay mga wealth fetcher. Sa salitang Thai ay kumantong na ang ibig sabihin ay the golden boy, ang tagapagdala ng swerte at kayamanan. Pero may kondisyon daw ito para tumalab at kumapit ang swerte. Kung gagamitin mo naman po sa mabuti, ang maidudulot nito sa'yo, lalakas yung kita ng negosyo mo. So of course, yayaman ka, it follows after that po. Poproteksyonan ka niya against sa kulam or against sa bad health, sa mga aksidente. Protection din po siya sa bahay. Wait. Sa mga aksidente. Ito, protection sa sakit. Hindi natin pwedeng anuhin to kasi kailangan ikwento to yung protection sa sakit. Pang protection sa bahay. Okay? Sa pag-ibig, personal life na to Hindi naman natin pwedeng i-challenge yan. Magandang relasyon daw. Sa kapwa. Magiging maganda daw relasyon mo sa kapwa. Dito na lang tayo mag-stick sa one, pwede yumaman. Bakit pwede? Pwede lang. Nakalagay dito, pwede yumaman, pwede. Gaganda ang negosyo at trabaho. Ano ang negosyo kaya ni ate? Kasi kung garantisado itong 1 at 2 na to, dapat nagre-reflect ito sa lifestyle niya ngayon Successful na negosyante ba siya ngayon? Mayaman ba siya ngayon? Granting na ikaw ay eksperto sa ganyang field, di ba? Dapat bilyonaryo ka na ngayon kung ganyan. Hindi ako namimiloso po, kasi tinitingnan ko yung di ba? Yung tama daw ang pag-aalaga ayon kay Nikki. Malamang siya ay expert na dyan kasi may mga guru siya Yung mga guru niya ba, mga bilyonaryo na ba yon? Sino yung mga guru niya? Sila Henry C? The joke lang Inaano ko kasi, pag nagdideklara ng ganito, syempre kailangan nating hanapan. Hindi naman masama ang ang maghanap 'Di ba? Isa sa mga pinopromote ko dito sa channel na to, yung hindi tayo auto-paniwala. Kailangan meron tayong nakikita. Dineclare niya ito Pwedeng yumaman, gaganda ang negosyo at trabaho daw. Dapat may proof. 'Di ba? Dapat may proof. Sino yung guru niya na yon? Dapat bilyonaryo na yon dahil teacher yun Teacher niya regarding sa mga ganitong bagay, di ba? Dapat, na yun? Bilyonaryo na yon. Pero kung ordinaryo pa rin ang pamumuhay nun, di ba? Huwag nyo kong bubulshitin na hindi, mas pinili lang mamuhay ng payak. Hindi Advantage mo yun Dahil maganda yung pag-aalaga mo dyan, di ba? Protection din po siya sa bahay. Babala pa ni Nikki, huwag abusuhin ang paggamit ng mga kumantong dolls. Yung pala may catch. Hindi lang namin inaabuso, kaya hindi. So anong silbi pa ng mga benefits na makukuha mo doon? Dahil baka sa halip na swerte, ay patong-patong na kamalasan ang dumating sa may... Di ba? May catch na pala. Just in case na may magtanong, bakit hindi maganda? Hindi ko lang po kasi inaabuso. So ano ang purpose ng benefits na makukuha mo na yon kung hindi mo naman pala pwedeng gamitin? Kasi pag ginamit mo, ibig sabihin maaabuso, di ba? Rinito. The worst that you can imagine. Like what? Like, pwede siyang patayin nun. Pwede siyang magkasakit. Basta any kind of bad karma po. Pag tinuruan mo siya ng maling gawain. So, kailangan pala normal lang. Diba? Wala ring silbi.
Di ba? Kahit pwede nang pares lang pala tayo na normal din. Ba't nag-aral ka pa ng mga ganyan, di ba? Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Kasi maganda daw ang benefits pag inalagaan mo eh. Then, biglang suddenly sasabihin niya, wag daw abusuhin. What do you mean wag abusuhin? Wag mong mamayat mamayain? Ganon? Eh di kung ganon din lang, eh di magtrabaho na lang pala tayo ng patas. Ganon din lang naman pala eh. Diba? Nagbabago yung enerhiya ng spirit. Nagbabago yung enerhiya ng dal. Yung iraradiate niya ng enerhiya sa buhay mo, sa lugar mo, sa negosyo mo, masama na din. Ayon kay Nikki, ang mga manika daw na ito ay pinamamahayan ng mga kaluluwang ligaw at hindi makatawid sa kabilang buhay. Merong mga kaluluwa, ang tinatawag natin na earthbound spirits. So itong mga spirito na to, hindi na sila nagkakaroon ng chance mag-reincarnate. Or natatrap na sila dito sa tinatawag na mortal coil, sa dimensyong physical natin. Sa amin kasi na merong kakayahan na makakita, na makipag-usap sa mga kaluluwa. May mga kaluluwang lumalapit sa amin na nagpapakilala, "Uy, tulungan mo naman ako." Ginahasa kasi ako, "Tulungan mo naman ako. Pinatay kasi ako, sinagasaan ako, hindi yung mga hit and run. Tapos nilibing ako dito or iniwanan ako dito sa gubat na to. Pwede mo ba akong hukayin?" Ang mga manika raw na ito ang nagiging pansamantalang tahanan ng mga espiritu. Yun na yung bago niya na forma. Tapos may iba naman pong paraan from clay. Tapos hinaluan namin ng mga ashes ng remains or body parts. Sometimes may bones or may corpse oil. Hinahalo namin siya doon para meron siyang niya siya yun. So para doon siya mamahay. Tulad ng ordinaryong tao, kailangan ding pakainin ang mga kumantong doll. May kumontra dyan eh. Yung mag-aalay-alay na ganyan. May kumontra dyan eh. Kasi pag ginawa mo daw yan, parang nasa ilalim ka ng power nila. Yun daw yung dating. Nakalimutan ko na kung sinong ano yun eh. Sinong spiritista yun na yung nagsabi nun eh. KMGS din ba yun? Regarding din sa mga dolls na yan, na yung kulay itim na doll, wag daw gagawin yan, yung ganyan. Anyway. At dahil mga kaluluwa ang namamahay sa mga manika, dapat daw binibigyan sila ng pangalan. Una mo siyang natanggap, merong proper din yan na ritual para papasukin siya sa bahay mo at sa buhay mo. Tapos i-bless mo siya ng bagong pangalan. Parang binabaptismal. Pinangalanan ko po siya na Choco. Time na yon, kapitbahay namin yung anak niya na sagasaan. So humingi siya ng tulong sa akin na kung pwede daw, ipagdasal ko yung anak niya, tulungan ko yung kaluluwa. Sabi ko, okay lang ba sa'yo na ampunin ko yung kaluluwa ng anak mo? Kapag pulang-pula yung mata niya, ibig sabihin nandito siya sa loob ng form niya, sa bahay niya. Itong dal na to. Ba't naman papayag yung magulang nun na ikulong yan dyan? Instead na ang hangarin nyo maka-crossover, di ba? Ba't kailangang ilagay mo yan dyan? Paglilinaw ni Nikki, hindi panghabang buhay na hawak ng isang dagabangalaga o foster parent ang isang kumantong doll. Dadating daw ang panahon na mamamaalam ito kapag tapos na ang misyon. Ang importante kasi gumawa rin ng kabutihan ang nangangalaga sa mga manika bilang kapalit sa swerteng binibigay sa kanila. Kailangan nilang i-transfer kalahati or 1/3 doon sa pangalan nung dal. Para pag naipon-ipon na po yun, yung merits nung manika na binigay mo, yung pinakain mo sa kanya, isang araw niyan, magpapaalam din yan sa'yo, yung kaluluwa nun. At mag-reincarnate. Dahil na ano siya. na? Mabubuhay na siya ulit. Ayon pa kay Nikki, pinipili niya ang mga taong binibigyan niya ng manika. Binibigyan ko nito
ay yung mga tao na malalakas yung loob, una. Yung mga tao na... Ba't mo ibibigay yan? Hindi ko nakukuha. Dahil do sa swerte ba na yon? Kung ako din lang, magtatrabaho na lang ako ng masipag. Gusto ko swertein sa buhay. Hindi yung ganyan. Kung totoo man yan, malay mo, gambalain pa ako ng kaluluwang meron yan eh. Hindi ko nakita yung sense nun. Hindi mo na lang advisean yung tao na... Kasi kaya naman bibigyan mo niyan dahil sa benefits, di ba? Kasi tandaan natin mga kababayan ko, may mga tao naman kasi na na siniswerte kahit wala na yung mga manika-manika na yan. Yung mga masisipag na tao na umuunlad ang buhay gamit ang pagsisikap. Hindi yung mga manika-manika na yan. Para bang ang dating parang biyaya pa yung ibibigay niya, taas yung pananalig sa Diyos na of course, mabubuti. Yung wala silang tendency. Contradicting pananalig daw sa Diyos pero ganyan. Bawal yan eh. Biblically speaking. Wait, ano bang Diyos yung tinutukoy niya? Biblical God ba? Kasi kung biblical God yung tinutukoy mo, bawal yan eh. 'Di ba? Yung sumangguni ka sa sa espiritu. Sasabihin mo iba, bakit ginagawa nyo Hindi ko naman sinasabing banal ako hindi ko naman ginagamit ang Diyos eh. 'Di ba? Yung pagsangguni sa espiritu, tama ha? Pagsangguni sa actually yung pag ghost hunting itself bawal yun eh. 'Di ba? Sa espiritu. Tingnan natin. Levitico 19:31, huwag kayong sasangguni at na mga kumakausap sa espiritu ng mga namatay. Huwag kayong sasangguni sa mga nakikiugnay sa masamang espiritu ni sa mga mangkukulam. Diba? Huwag nyo silang hanapan upang may ad pa. Diba? Bawal yan eh. Huwag kayong sumangguni sa mga huwag kayong sumangguni sa mga espiritistang nakikiusap sa mga kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa nyo ito, itinuturing na marumi, tinuturing kayong marumi, ako ang Panginoon na inyong Diyos. God mismo ang nagsabi niyan tapos sasabihin mo sa Diyos. Diba? Katulad na sinabi ko kanina, kami naman babalikan nyo. Ba't kayo mga ghost hunter? Hindi naman namin ginagamit ang Diyos sa ginagawa namin eh. Yun ay choice namin yun. Diba? Ito kasi, parang hindi ko nakukuha yung logic na itong sinasabi ni ma'am eh. Yung pananalig sa Diyos. Tama. Yung mga tao na malalakas yung loob, una. Binibigyan ko nito ay yung mga tao na malalakas yung loob, una. Yung mga tao na mataas yung pananalig sa Diyos. Pag mataas ang pananalig sa Diyos yun, hindi niya tatanggapin yan. Of course, mabubuti. Yung wala... May nagagalit na naman dyan. Hindi totoo naman eh. Hindi, maliban na lang, sige, tatanggapin ko yung sinasabi niya, kung yung Diyos na tinutukoy niya, hindi yun yung biblical God. Ibang Diyos yung tinutukoy niya. Pwede. Pero kung ang tinutukoy mong Diyos dyan ay Diyos ni Moises, Diyos na nababasa sa Bible, Ama ni Jesus Christ, bawal. Diba? Silang tendency na imanipula yung alaga para gumawa ng masama. Ilan sa mga naregaluhan ni Nikki ay ang artista at commercial model na si Caleb Ong. Kwento ni Caleb, mahirap daw ang pasok ng pera sa kanya noon.
Nazi-zero talaga ako. Tapos, most of the time, medyo delay yung allowance ko sa magulang ko. Talagang hirap na hirap ako. Tapos mga dumadating yung bill, walang pambayad. So, kailangan mo kausapin yung mga landlord, yung sa parking na parang pwede po ma-delay. Hihiram ka sa kaibigan para pambayad ng Meralco or tubig or wifi. Yung bank accounts ko, hindi maintaining balance, zero talaga. Pero ngayong hawak na niya ang mga kumantong doll, milagrong hindi nahirap ang pasok ng pera. Gradual yung effect niya sa'yo. Magugulat na lang ako, biglang may papasok na or magte-text sa'yo, di ka ba sa ganito? May audition or casting. Profession mo kasi iyon, nangyayari talaga yon kahit wala kang dolls. 'Di ba? Confirmation bias na lang yan. O, okay sana yan kung maniniwala ako, no? Mamimiloso po uli ako, ya. Kung dulot ng manika yan, kung bigla na lang tinawag ka sa isang trabaho na hindi mo naman in-applyan. 'Di ba? Or bigla na lang nagkaroon ng pera yung bank account mo nang hindi mo maipaliwanag. Pero yung mga tumatawag kasi sa iyo na yon, trabaho mo kasi iyan eh. Model ka kasi. 'Di ba, men? Confirmation bias ito. Nakakabili na ako ng mga gusto. Hindi needs eh, gusto talaga eh. Kahit daw sa kanyang pagbibiyahe, feeling safe na siya sa mga kumantong doll na nasa loob ng kanyang sasakyan. Alam niyo yung experience na yung kapag nagdadrive kayo, tapos bigla na lang kayo magugulat na may sumasakay sa inyo. Sa akin kasi, nangyayari yun every time na may dinadaanan akong place sa E-Road. Nung nakuha ko na yung gumantongs, natigil na siya. Tapos mas confident na ako dumaan sa mga road na yung nakakatakot talaga ng mga road. Ang singer at fashion photographer na si Yuki, dumating din sa panahon na sumadsad ang kanyang kabuhayan. I lost everything. My car, my house, my bank, as in zero. Sa pagka-desperado niya, sinabi niya ang problema niya kay Nikki. Binigyan din siya ng isang maliit na manika na kasyang-kasya lang sa kanyang bulsa. Yung turning point niya, nalaman ko na nag-e-effect na siya during the pandemic. Akala ko before hindi na ako makakabalik sa singing. Ito yung sinasabi ni God na gumagawa talaga. Let's say, sabihin natin totoo, no? Sige, tatanggapin ko na totoo. Ang binibigay ba sa yung swerte na yan ay galing ba talaga sa Diyos yan? Yun na nakakatakot kasing tanong eh. Paano mo malalaman ang isang bagay kung galing sa Diyos? Kung ang isang bagay ay hindi nagko-conflict sa inutos ng Diyos, ganun lang naman kasimple yun eh. Eh galing yan sa sa isang tao na conflict sa inuutos ng Diyos. Ngayon, ang tanong, totoo bang may power yan? Naniniwala naman ako, sometimes na malay mo, totoong may power naman talaga. Kaya lang, ito yung sinasabi eh. Dali lang ha. Ayaw mag-response nitong keyboard ko. So ito naman yung sinasabi sa Mateo 24:24. Di ba? Minsan gumagawa kasi ang mga devil ng mga bagay para maniwala ka talaga. Dito sa Mateo 24:24, sapagkat may mga lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Gagawin talaga yan. Nasusulat yan. Kung mafe-feel mo na may himala na talagang napapabuti ang buhay mo, gagawin talaga ng tinamo ang nagiging resulta. Hindi mo na gino-glorify ang Diyos diyan eh. Ang gino-glorify mo na yung manika na eh. Na supposed to be kung halimbawa nagkaroon ka ng swerte sa buhay mo, no? Nako, dahil sa Panginoon yan. Supposed to be dapat ganun eh. Hindi ako pinabayaan ng Diyos dahil sa Panginoon to. Mahal niya pa rin ako. Wala, pero dahil dun sa manika eh. So nagaganap na yung purpose nung manika na iligaw ka. 'Di ba?
Up until meron ako na-discover na app, sabi ko, try ko nga to, kumanta nga ako ulit. And then, kinausap ko siya, sabi ko, baby, tulungan mo naman si daddy to entertain people again and to actually earn money. Yung app, biglang boom, sobrang sumikat siya during the pandemic, ang dami ng Saka yan, hindi mo pwedeng i-credit doon sa pandemic kasi noon. Doon ako naging vlogger din eh. Kasi nga, walang trabaho nung dati nung pandemic, di ba? Doon din sumikat si FLM. Si Francis Leo Marcos na maraming nabudol. Ano yun, gusto din ba ng Diyos yun? Marami talaga nabigyan ng opportunity ng pandemic na gamit ang internet. Singers, artista na nandun. At doon ako nakapag-start ulit kasi nakaipon talaga ako. At since then, nabago na. Nabago na yung life ko. Akalain nyo bang nakapagpundar na siya ngayon ng mga ari-ari? Rolex, no? Sasakyan, mga alahas, at house and lot. Kontra naman ng simbahang Katolika sa mga kumantong dolls dahil isang uri daw ito ng pakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng patay, pati na rin sa paniniwala sa reincarnation. Ito ay nakakaapekto sa ating pananampalataya instead of tayo ay tunay na magtitiwala, no, sa ito wait lang ha. Hindi ko naman sinasabi na wag nilang gawin 'yan. Freedom nila 'yon. Ito ay napag-uusapan lang naman natin. 'Di ba? Sasabihin ko yung dapat ko sabihin, di gawin nila yung gusto nilang gawin. Buhay nila 'yan eh. 'Di ba? Kaya lang, uulitin ko ha, katulad ng disclaimer ko, itong video na kasi na to ay nasa publiko. 'Di ba? Nasa publiko kasi yung video na 'yan. Kaya entitled ang kahit na sino na magbigay ng pahayag tungkol dyan sa video na yan. Dahil kung hindi pwede, sana hindi nila pinakita sa publiko. At sa kaligan ng ating Panginoon, nababawas na tuloy ating pananampalataya sa Kanya. Tayo ay... Oo, yun, yung sinabi na yun, di ba? Binasa ko naman kanina. Ang main goal kasi niyan, iligaw eh. Yung mga tao. Lalagay natin yung ating pananampalataya sa ibang mga bagay. With the practice of necromancy, do not conjure the dead. Because kapag ginawa natin to, you never know, most probably, demonyo po yung lalabas doon na nag-aanyok na ating mga mahal sa buhay. Para naman kay Nikki, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan mula sa pagiging masamang mangkukulam. At ngayon ay isang espiritista na nakikipag-usap sa mga patay sa mabuting paraan. Utang ko lahat sa mga spiritual masters ko at sa living master ko, sa Guru Dev ko right now, yung kung ano ako ngayon. Instead na yung Diyos yung bigyan ng credit, ano? Bawa ko sa kanya because siya lang yung nakapag-tame sa akin, sa enerhiya ko. Siya lang yung nakapagturo sa akin ng paano gamitin ito. Siya nag-awaken, siya yung nagising sa akin na you have a deeper calling. Ito po sila yin niya. Giit ni Nikki, walang pilitan at hindi daw po ito for all. At siya. Dahil kadikit ng mga cute na mga manikang ito ay ang malaking responsibilidad sa kahihinatnan ng buhay ninyo at inyong pamilya. Ikaw, naniniwala ka ba? Handa ka bang mag-alaga ng mga manika ni Nikki? Mamaya pag inalagaan mo yan, nabubuhay sa gabi, no? Tapos, sasakalin ka. Anyway, mga kababayan ko, inuulit ko ha, kung trip nyo yan, walang problema. Diba? May kalayaan tayo sa isa't isa na gawin ang mga bagay. Hindi ko pinipigilan. Kinokomentaryuhan ko lang. Now, kung ako pipigilan nyo magsalita tungkol dyan, pabaklas nyo yung video na yan sa Rated Corina para hindi natin makita. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang ating mga pag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.